Someone sent this video to me ni ate na disappoint sa Jollibee Pasay branch kasi lumabas lang daw siya saglit, pagbalik niya, wala na yung pagkain niya dun sa table. Let's watch kung ano yung nangyari sa kanya. Okay, kalalabas ko lang ng Jollibee. Naglalakad pa lang ako ngayon at nanginginig pa ako. Tatagalogin ko to kasi since sa Manila nangyari. At andito naman ako sa Manila. Sa Jollibee Manila nangyari to. Tatagalogin ko. Nanginginig pa rin ako kasi hindi ko alam ha. Correct me if mali yung parang logic ko. Okay, nag-order ako ng one piece yung chicken sandwich plus drinks plus fries. Nagbayad pa ako ng upsize noon para large. And then kumain ako, okay? Tapos, while kakakagat ko lang nung chicken sandwich ko, kaiinom ko lang ng onte doon sa large ko na drinks. At kakakain ko lang ng mga ilang piraso doon sa large ko na fries. Tumawag yung TikTok delivery. Tapos sabi ko sa TikTok delivery, Kuya, pwede bang paki-deliver dito banda sa may ganun kasi wala nga ako doon sa apartment, which is malapit lang naman yung bahay ko doon sa Jollibee. So, sige, sabi niya, sige ma'am, i-deliver ko. Okay, like, parang, out of, parang naawa naman ako kay kuya kasi inabala ko pa, ganyan. Alam ko namang busy din siya sa pag-deliver. Nag-take out ako ng one piece chicken lang naman, pero, alam mo yun, nag-take out ako ng one piece chicken. Bumili din kasi ako ng saging sa 7-Eleven. So, nilagay ko din yung saging. Plano kong, inisip ko na ibigay ko dun sa delivery guy, si kuya. So, ngayon, tumawag siya na andun na siya sa may 7-Eleven. So, lumabas lang ako unti. Lumabas ako sa Jollibee, nagmadali ako, tumakbo ako. Lumabas ako sa Jollibee. So, iniwan ko yung food ko sa table. Kasi nga, saglit lang ako. Inisip ko, saglit lang talaga ako. Kukunin ko lang yung delivery ko. Lumabas lang ako sa may Jollibee sa labas lang. Kinuha ko yung delivery ko. Binayaran ko si kuya. Binigay ko inabot ko yung, one piece chicken. Tapos ngayon, pagbalik ko sa table ko, wala na yung food ko. Tapos alam mo yung gutom na gutom ka kasi hindi ka na breakfast. Yun yung breakfast lunch mo. Pagdating mo, wala na yung food mo sa table. Tapos sabi ko, kuya, saan yung pagkain ko dito? Yung may naglilinis. Sabi niya, kasi ma'am, may 45 seconds kaming policy na pag 45 seconds na wala na daw yung customer, kinukuha na daw nila yung food. Sabi niya, saglit lang ma'am ha. Kakasabihin ko lang yung manager. Tapos ngayon, pumunta ako sa manager, tapos syempre nanginginig na ako kasi nagulat ako, like nanginig ako sa gulat na parang anong nangyayari, anong policy yan, parang, tapos yun, kinausap ako ng manager, ma'am, sorry ma'am ha, kasi meron po kaming policy na 45 seconds, tinatanggal na po talaga namin yung food pag wala na yung tao. Sabi ko, ano yun? Sabi ko, what if umihi lang yung tao, tumayo kasi umihi. Tapos kukunin niyo yung food. Sabi ko, nakita niyo naman, ang dami pa ng food. Halos hindi pa nabawasan. Sabi niya, sorry talaga ma'am, kasi yun talaga yung policy namin. Kasi, okay, may point siya na iniiwasan nilang langawin. Sabi ko naman, so may langaw dito sa inyo? Hindi naman sa okay, normal naman yan, magkakalangaw, no, gano'n. Pero yung parang, sa inis ko na lang din ba? Tapos parang, hindi ko talaga, parang, sabi ko, so nilangaw dito sa inyo? Sabi ko, but still, sabi ko, hindi pa rin tama yun na ilang segundo lang ako, saglit lang ako, dyan lang ako sa labas, kinuha ko lang yung order ko, tapos balik ko lang yung pagkain ko. Syempre nanginginig ka, tapos ang tagal ko sa ibang bansa, 15 years, sabihin na natin. Never nangyari sa akin yung ganyan. Sabi ko, okay, kinukuha niyo yung food na halos hindi pa nabawasan. Kapag wala kayong nakitang tao, saglit lang, kinukuha niyo kaagad, samantalang hinahayaan niyo yung mga taong halos walang order, nakaupo siya na ang tagal-tagal sa table, or kaya yung naubos na nila yung order nila, tapos nagstay pa sila, tumatambay sila ng matagal, ganyan-ganyan. Tapos sabi niya, sorry talaga ma'am, sabi nung, naiintindihan ko naman na siguro may policy sila, pero at that moment kasi nanginginig talaga ako sa inis, kasi nagulat ako na shock ako, first time nangyari yung ganun. Never akong na ganyan na pagdating mo, wala na yung food mo, tapos syempre gutom na gutom ka. Tapos, in fairness, masarap pa naman yung chicken sandwich nila. Ay, naku, sabi niya, i-compensate naman nila. Sabi niya, ibalik na lang po, bigyan ka po namin ulit ng order nyo. Sabi niya,
Pero syempre, parang napahiya ka, at the same time, nainis ka, na alam mo yung sa gutom mo, sa galit mo, parang naghalo-halo na nanginginig pa ako. Kasi nga, parang, hindi naman sa ano, medyo na, hindi naman culture shock, pero parang nagulat lang ako ba, na parang sa tagal ko sa ibang bansa, pagdating ko dito, ganun, so parang, anong policy yan? Sabi ko, parang, ay, anyway, parang gusto ko lang, ano, ma-inform, at, gusto ko lang ding maliwanagan kung totoo ba yun na 45 seconds na pag walang tao. Pero wala nga yata akong 45 seconds eh. Kasi saglit lang ako lumabas, kinuha ko lang yung order. So ito yung order ko. Oh, sa TikTok. Tapos yun, parang, let me know naman. Totoo ba yun? Parang ganun. Eh di nung kasi sa inis ko nga, sabi ko na lang, no, ayoko na. Sabi ko, ayoko na ng food. Sabi ko, salamat na lang. Tapos lumabas na lang ako. Kasi nga sa inis ko, tapos na parang napahiya din ako na, anyway, ay nako, yun lang. Gusto ko lang event out sa Pasay, sa may Pasay na Jollibee ako kumain. Yun, salamat po. Yun lang. Nainis lang ako. Alright. I don't know also this 45-second rule ng Jollibee ha, or ganito din ba sa ibang mga fast food chains dito sa atin? Ha? Anyway, at least now we know because of her experience, di ba? O naging aware na tayo about this. But you know what? Hindi natin masisisi yung staff ng Jollibee eh, kasi policy nila yun. Yung staff ang mapapagalitan just in case nung manager, di ba? At siya rin ang magiging accountable kung hindi niya gagawin yung trabaho niya. Eh, trabaho nilang linisin yung table, trabaho nilang panitiliing maayos at malinis yung lugar. O mali mo naman ng staff na hindi ka pa pala tapos kumain doon. O sana ate, nag-abiso ka man lang doon sa katabi mo or doon sa crew, hindi basta mo na lang iniwan yung food mo. Nasa fast food restaurant ka at hindi nasa fine dining or family dining restaurant. Natural, lahat dyan mabilisan. It's not their job to wait for you. Hindi naman kasi excuse na hindi natin alam. Unang-una, food mo yan. So, responsibilidad mo yan. At saka, karamihan naman sa atin, di ba, hindi natin iniiwan yung table unless kasama tayo or tapos na tayong kumain. But I do get your disappointment. Pero, para sa akin, mali lang. Anyway, guys, mga siopaw, kayo, what's your thoughts about this?